pa tayo ng ano, tanglad. Ayan, tanglad dito, pero paubos na rin yung mga tanglad. Ikaw, marami pa sila. Yan, kung makikita nyo, no, 31.6. Iinitan ko yung kanyang thermos, ay kanyang sensor, itong kanyang thermal sensor. Aray, mainit. Tumata siya, 33. Ito, chinek ko lang yung ating ano, ating solar panel kasi malakas ang ulan kagabi. So okay naman siya, hindi naman siya nabasa. Ito, akala ko nabasa siya, pero okay, kuha muna daw tayo ng ano, tanglad tsaka tawag nito, papaya. Maggagatang papaya ata, tinola. Okay, ito, kuha tayo ng ano, tanglad. Ayan, tanglad. Dito, pero paubos na rin yung mga tanglad. Ako, marami pa silang lechon. Nakatayin 23. Dito na lang kaya ako kukuha. Yun dun, wala na rin. Nakaw. Sige, dito, kuha tayo dito. Nasimula na nila to. Yan. Oo, tama na siguro to. Ito, nakuha na tayo, tanglad. Nilinis ko na para wala ng kalat sa bahay. Dito na rin yung kalat. Okay, tapos papaya. Kuha tayong papaya. Ayan, ito na yung tanglad. Ay, teka. Tagal mo, alas kami sila dark. Kaya nga eh. Ayan, ito na yung tanglad ha. Ito na yung, tama na itong ano? Dami nga. Tatlo? Sabi ko. Okay. Kasi ito yung puno nito, ano na eh. Konti na lang yung mga daon. Okay. Kukudkud pa ako? Magkukud ka na, darling. Bihira. Kasi, Wala na to. Sira na rin to. which one? Di bago yan, binili ko yan sa taas. Okay, sige. Kudkud. Kasi magkudkud, taas inom. Galing na. Ang galing na. Bicolano na ne. Matibay ka na, no? Ito yung mga traditional na pangkudkud ng nyug. Ayan, siguro makaapat ka rito eh. Manhid na ang braso mo rito. Grabe. Medyo may katagalan din eh pagka kinukudkud eh. Minsan pag di ka pa marunong gumamit nito, ay nako, pati ang kamay mo baka makudkud. Ayan o, yan ang traditional. Tapos nagkaroon ng ano, ng dimotor na kudkuran. Kasi nasalo na lang ng planggana. Tapos nung matapos nga yung ganun, magkaroon ng dimotor na kudkuran, nag-upgrade naman. Pwede mo nang kunin, may gata na. Pine-press na rin. Ayan. Ayan. Ito na tayo. Tapos magkudkud. Ito na. Tetestran ko ulit itong incubator. Dinisconnect ko lang kasi ito at nilagyan ng wiring. Dinemo ko dati yung ano, kanyang operation at termination na itong incubator. Kaya yan. So ito, at kasi kukunin na rin to ni Brad June, kaya inaayos ko na rin. Okay, i-tap ko na muna yung mga wires kasi bago ko tinanggal siya ay parang hindi na ako magtitrace, ay nilagyan ko na siya ng mga numbers. Ayan, 18, 17 and 15. Yan, 18, 17, 15. Ano ba to? 15 ay common. Okay. 17, 18. Ito yung sa ano eh. Sa motor to. Para mag-tilt every 2 hours. Ito yan. Okay.
So itong, yung iba yung nakabit ko na 13 din. Ay, ano ba yung 13? AC line. 14. Okay. So, okay. Tatap ko na muna to. Okay. Last number 18. Sige tayo sa number 18. No problem. Gawa ng may label tayo. Yan. Number 18 tayo, 18. Kasi may label, may number yung ating wire, may number din naman dito sa ating console. Ayan siya. Itong control na to, model XM18 ata ito. Oh, tama, XM18. Isa na to sa pinakamagandang console ng incubator. Kasi microcomputer na siya. Andyan na lahat, loaded na yung egg turner, humidity, yun nga yung over temp alarm, humidity alarm, low temp alarm, low humidity alarm, high humidity alarm. Andito lahat, loaded siya. Kaya maganda tong console na to. Wala ka na nga alalahanin pagka ito ang kinabit na console sa incubator. Ano siya? Accurate ba? Maganda siya. Tagal ko na rin ginamit itong ganitong console. Meron pa akong isang incubator dun sa farm. Ganito rin ang kanyang pinaka-console. Tested nito. Proven ko na to nagamit ko na sa napakaraming hatching sa paglilimlim at pag-incubate ng itlog. Yan, maganda talaga. So, ayan, okay na tong ating incubator pag pinikap ni Brad June. Okay, testing natin. Ayan, medyo madilim. Ayan, ito. Okay, tag natin muna dito. Tag natin. Ayan. Ayan na siya, yun. Gumana yung dalawang fan, heater niya doon. Tapos itong ilaw, sin natin ilaw. Yun, ilaw. Patay ng alarm. Yun. Mag-alarm siya hanggang di niya nare-reach yung kanyang 37.8. Yan. Yan siya. So yan. Tingnan natin kung mag-move itong kanyang tawag na to. Yung settle ang kanya lagay ng itlog. Okay, good. Nagmo-move siya. Okay na. Okay. Isa pa, kabilang side naman. Yan, napapansin niyo ba na nagmo-move yung kanyang tray? Yan siya. So, okay na. Okay. Naka-alarm, gawa ng nasa below temperature siya eh. Nakaset sa hindi ko na matandaan kung anong set nito sa tingnan natin. 37.9. Okay. 37.8 stop yan. Stop ang heater niya. So yan, okay na siya ngayon. Teka. Igutin ko muna yung kanya mga heater. Masyadong malakas sa kuryente to. Ay, magugot. Yan. Yan. Okay. So, ayos na siya. Ito ang kanyang humidity sensor. Ito ang kanyang heat sensor. Ang motor. Dalawang fan. Okay. Yun yung humidifier naman yan. Okay. So, ilaw. Kaya natin. Ganyan siya. Test natin kung mag-move ulit. Ika. Natin. Yan. Ay, shit. Naka-ano pala. Balik tayo ng
37.8 lang tayo. Na-control ko yung kanyang temperature na ano. 37.8. Okay, yan. Okay na yan. Tanggal yung clip sa loob. Okay. Okay. Yan natin kung mag-move ulit. Mag-move. Yun. Tignan nyo yung kadena. Umakit siya ng dahan-dahan. Pati yung tray, ayan, nag-move din siya ng dahan-dahan. Yan siya. So, okay na to. Pick up na lang ni Brad June. Tested na. Okay. I-test natin kung tataas naman ang temperature niya. Initan natin yung kanyang sensor. Wait lang. Kuha tayong pang-init. Yan. Kung makikita nyo, no, 31.6. Iinitan ko yung kanyang thermos. Ay, kanyang sensor. Itong kanyang thermal sensor. Aray, mainit. Yan. Tumataas siya. 33, 35, 36, 37. Dapat 38, 37.8 mamatay yung konti pang init. Yan. Ayaw bumaba. Ayaw tumaas. Initin pa natin ng konti. Malakas kasi yung blower. Yun. Namatay siya. 38 something. Tapos wait natin kung what time siya iilaw. Dalawang heater na ito, no? Isang coil. Yan. Nag-alarm siya kasi nakaset siya sa 40 point something over temperature. Tapos dapat ay okay, di bale. Yan. Para mamatay siya, pinipress lang itong down. Yan. Patay ang ilaw, tsaka yung pinaka heating element niya, yung coil. Tingnan natin kung hanggang saan na siya. Yun. 37.5 umilaw agad. So, yun. Working na siya. Ngayon, try natin painitin ulit. Dapat yan ay lakas ng hangin. Yun. Matay siya. Pati ilaw na matay. Incandescent bulb. Yan, so tignan natin pag bumaba siya ng reset. Yan, alarm. Yan. Tayo natin bumaba siya, kanyang temperature sa 40 something pa rin. Yan. Kailangan yan ay umilaw pagdating ng 37.5, gumana ulit ang kanyang heater. And wait lang, Ching. Yun, mandar siya. Okay na to. Okay. Wait lang at may tawag tayo. Jackpot si Brad June dito. Ito microcomputer pa to. Every 2 hours nagtitilt yan. Nag-change ng position. Loaded to incubator na to. Merong over temperature alarm, low temperature alarm, automatic dispense ng tubig pagka wala ng tubig yung kanyang humidifier pagka nag yung tawag ito yung humidity niya pag sumuberang taas nag-a-alarm. Pag sumuberang baba naman, nag-a-alarm din yung kanyang humidity. Kaya yung egg dito ay safe na safe talaga siya. So ito ay merong ilang capacity ba nito? Ito ay ano ba to? Tignan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 88 times dami pala 88 times 1, 2, 3, 4, 5, 6 88 times 6 yan ang load nya. So imagine nung time na nagsisisiw ako nagpipisa ako ng itlog
napupuno to. 3 incubator ko. Minsan nagpapa-incubate pa ako sa labas. Ganun kalakas dati ang sisiw. So ngayon medyo talagang humina na. Marami ng breeder. Mahirap na rin makahanap ng talagang tunay na mga imported chicken kasi nagkaroon na ng crossbreeding, inbreeding. Lumate na sila. Hindi tulad dati nung mga ko dyan sa farm. Talagang hindi siya inbreeding kaya yung mga sisiw ay malalaki. At malalaking manok pagka naggano na sila, talagang adult na. Yun nga lang, tinamaan ng peste, yun, ubos lahat ng 3 klaseng breeder ko. Rhode Island, Union, American Chicken, PBR, Plymouth Barred, kulay itim yun, Australian Chicken. Yung PBR naman, Czechoslovakian Chicken yun, yung black na may dotted white siya. Tapos yung Australian Chicken, yung kulay black, malalaki din yun, yung black chicken na yun. Yan. So yun, kaya stop na tayo, tinamaan tayo ng peste, hindi na tayo babalik sa pagmamanok, kaya dinidispose na natin tong incubator na to. Total, kung sakali man gumawa ko ulit ng incubator, kayang-kaya naman, madali lang gumawa ng incubator. So ayan, okay, ito yung nagawa ko ngayon. Sana ma-pick up na ni Brad yun to para maayos na namin dito sa area na to, malinis na. Kasi tsaka yung mga tools ko ay mai-organize ko, kasi every time nakukuha ako ng gamit, bubuksan ko pa tong box na to. Yan ang problema. Kaya ma-organize din namin dito pag nawala na tong mga to. Okay, tapos meron pang isa, itong oven ko sa powder coating ay nagpapagawa din si Billy, yung kapatid ni Sarah, ni ka-farmer ka-farmer si Kabebe. Yan, papagawa sila, pa-powder coating din ata sila. Kaya ito, ang nito, nawala yung aking diagram nito, nahirapan ako ditong mag-decipher ulit, mag-trace. Sa wiring kasi nagdadala dito, kaya nagkakaroon ng automation. Nagiging automatic siya, meron timer. So yan siya, madumi na nga. Okay, di ba? Next time gagawa tayong bago niyan para kay Billy. Okay, sa kanilang magbiyenan, rin sila ng powder coating. Kakailangan nila ng oven. Malayo naman sila, Guagua, dito naman sa Arayat, kanya-kanyang lang talaga yan, area. Okay, ito, chinek ko lang yung ating solar panel kasi malakas ang ulan kagabi. So okay naman siya, hindi naman siya nabasa. Ito, akala ko nabasa siya, pero para siya naglaminate lang. Dumikit yung plastic, para siyang laminated. Akala ko basa sa loob, hindi naman. Tapos ang ginawa ko, andito na rin lang ako, tinanggal ko yung naglinis na rin ako ng panel. Tama-tama iniwan ko naman dito yung yung timbang may tubig. Ayan, tignan nyo yung dumi, kapundo dito yung tubig. Kaya linisin natin yan. Ayan, tanggal na, diba? Dali lang naman siyang linisin. Okay na. Okay na lahat yan. Ito, akala ko basa, kumbaga naglaminate lang siya, hindi naman basa sa lalim. Ayos na. Hindi naman basa.
Tumikit lang talaga.